Well, I've seen him work things out I never could have dreamed. I always say a little prayer and then inaasahan ko ganun, no? and all he's trying to do is take care of his sheep, no matter how things seem. I know that my God will make a way. Oh yes, He will. When things look impossible, oh yes, He will. I'll trust Him to take care of it. My God will make a way. I'm so guilty. I am stressed. Make a way. Stress kami, pagod kami sa trabaho, pagod kami sa mga pinupuntahan, pagkaayos ng mga documents. We're tired. Pero, ano po sa tingin po ninyo? Bakit po ba may delays? Why delays? Why not ibigay na lang ni Lord lahat ng gusto natin? Hindi kaya may tinuturo ang Panginoon sa atin? Minsan nakakalimutan natin. We tend to forget that the Lord Jesus is God. And being God, He is in control of everything. Jesus is God. He knows what to do. Jesus is God and He owns my life. Nakakalimutan natin dahil masyado tayong sabi. Hindi naman po masamang masabi. Pero yung sobrang pananabik po parang nakakadismaya pag hindi po nangyari. Nagkakaroon ka ng parang sa puso, nagkakaroon ka ng parang nangyari, parang dismayado ako, Lord. Okay lang po ba yung madismaya? Sabi ni Jesus, it's fine. I still love you, my child. I understand you, ay Jesus. Si Jesus, naranasan niya lahat yung dapat maranasan ng tao. Alam niyo po ba bago po siya ipako sa cross? Sa mga pelikula hindi na po ito pinapakita, pero alam niyo po ba ang mga hinuhuli noon sa Israel ay meron pong pagtotorture. Ang alam lang natin na pinagdaanan ng Panginoon dito yung hinagupit siya, hinampas siya, pinutungan ng kurang tinik. Pero may pagtotorture po dyan, yung buong magdamag, binubugbog sila. Inilalagay sila sa isang, anong tawag doon? Yung parang siyang pit, yung bilog na ganyan. Parang stern doon, ihuhulog sila doon. Pero may kadena. Tapos doon sila matutulog bago sila execute. So marami pang pinagdaanan ng Panginoon na hindi po sa atin, hindi na po natin alam yon. Okay? Hindi po nabanggit ng Bible. Yung mga binanggit sa Bible kasi ito yung hinagupit siya, hinampas siya. Kasi importante pong details yon kasi nandun pong kagalingan ng ating physical na katawan. O doon naman sa koronang tinik, bakit ito inilagay doon sa Bible? Binigyan details, binigyan po siya ng highlight sa Bible dahil sa koronang tinik po ni Jesus, lumaya tayo sa mga sumpa. Ayun. Okay? So, yun po ang buong katotohanan. Okay? Yun po ang buong katotohanan dyan. And we are all get the benefits of it by believing in Him. Kaya kung may pinagdadaanan tayo, let's go back to the cross. I will never forget this lady. Kasamahan namin dun sa dating church po namin. Katatapos ng bagyong Undoy. Katatapos ni Undoy. So devastated ang mga tao. Diba? Sabado si Undoy. Akala namin wala kaming service nung umaga. Wala kaming service the following days, which is a Sunday. Nagkaroon naman po kami ng service. Di po ba? Pero brown out po noon doon sa church building, brown out. Talagang brown out po dahil wala naman pong servisyo mga ilaw noon. Then nagkaroon kami ng marami pa rin pong umatin sa service, awa ng Panginoon, biyaya ni Lord. And then sabing ganoon, yung pastor parang malilate ng konti. So nag-invite na lang yung parang taga-gawa ng mga programs ng tinatawag na schedule kung sino yung mga tatayo doon magsasalita doon sa harapan. Oo. Then gumawa na lang kami ng parang testimony time yon. May magte-testimony na lang habang hindi pa pumapanig yung pastor kasi talagang malilate nga po siya. Itong babaeng ito po, isang malalim na babae sa Panginoon. May pag-ibig kay Jesus na talagang alam mo naman na nag-uumapaw sa kanyang puso. Siya po yung nag-testimony. Hindi ko po makakalimutan yung testimony niya. Sabi niya,
Bata pa lang siya, ang dami niya ng pinagdaanan sa life. Tapos ngayon, may mga asawa na siya. Ay, sorry, may mga anak na siya, may asawa. May mga asawa, matindihan ha. May asawa at mga anak na siya. Okay, maganda pa rin, maganda pa rin. Artistahin po actually mukha, napakagandang babae, sobra. Parang Miss Universe po siya. Siya po ay tumayo. Siyempre yung kagandahan niya, talagang pupukaw sa mga tao eh, no? Yan siya. Tumingin lang siyang gano'n sa habang nakaupo kami. Tumingin lang siya. Alam niyo, marami akong pinagdaanan sa buhay, sabi niya. Tignan niyo to ha, makinig mo, mabuti, importante po to. Marami akong pinagdaanan sa buhay, sabi niya. Ganito, ganyan, ganon. Hanggang na-realize ko, ito na po yung pinaka-point. Na-realize ko, isa lang ang dapat kong gawin. Ano? Ang tumingin sa krus ni Jesus. To look at the cross. Its beauty, its power, its grace, sabi niya. Dahil yan na nakakalimutan nating lahat. At yan din na nakalimutan ko. Kahapon, masyado kaming busy, ganito, ganyan. Ang sakit nga po ng likod ko ng isang gabi, hindi ko po nabanggit sa inyo. Napakasakit ng aking likod ng isang gabi. Para akong, ang sakit-sakit ng likod ko sobra, na sobran sa kakukumute. Pero, alam nyo, ang Panginoon, napakabuti talaga po niya. Dahil pinagaling ako, gabi pa lang, nung isang gabi, mahusay na ako. Matindi. Pero ngayon, ang resulta naman kanina, tumawag yung isang ano namin, tinawagan ko pala, actually, tulog pa siya. September 1 na naman daw. Then, umupo ako. Lord, ako, please speak. Ako, Lord, I want you to speak. Ano ba ito? Ano na naman ba ito? Ganun. Isa lang, you forgot kanya to look at my finished work on the cross. Tama. Okay, Lord. Then I realize na ginagawa ko na yung trabaho ng Diyos. Na parang ini-stress ko na yung sarili ko sa ano yung mangyayari. Tandaan nyo, ang future nasa kamay na po ng Diyos lahat yan. The only thing we can do is to believe in Him. Parang ang dali lang sabihin nun, pero mahirap gawin, sabi ng iba. Ngayon may nagtanong, bakit yung madaling gawin, yun na nagmimistulang mahirap gawin? Dahil lack of faith. Because of the lack of faith. Si Tomas, sinabihan na nga siya, nakita namin ng Panginoon, nagpunta ang Lord dito, ganun. No, hanggat hindi ko siya nakikita at naidadaiti ang mga kamay ko sa pinagpakuan sa kanya, hindi ako maniniwala. Ayan, ganyan po tayo. Pero siyempre, pag nandyan yung inihintay ninyo, hawak nyo na, naniniwala ka na. Ganyan po ang tao. Pero inaalis tayo ng Panginoon sa ganyang sistema. Dinadala niya tayo sa sistema na kung saan nandoon tayo makakapagtiwala sa Kanya ng buong puso at buong buhay. So, kaya yung sabi ko, yung madali, bakit nagmimistulang mahirap? Dahil nakakalimutan natin tumingin sa mahal na krus ni Lord Jesus. Let's always look at the cross. Dahil ang krus ng Panginoon, ito ang kasagutan sa ating mga katanungan. Actually, ang krus ni Jesus ay kasagutan sa mga bagay na maski hindi mo tinatanong. Kasagutan sa lahat ng pangangailangan ng tao. It is finished. Tetelestai, naganap na. Tapos na. Angkinin mo ang lahat ng biyaya. Paniwalaan mo that you are highly favored and greatly blessed. Paniwalaan mo lang. Maniwala ka. Hindi ka magkukulang sa salapi. Ayan ang sinabi ng Panginoon sa akin. Hindi ka magkukulang sa pera. Huwag kang maniniwala doon sa bulong ng Diablo. Hala, magkukulang ka sa salapi. Matagal pa ang September. No, laging may provision ng Panginoon. Nakahanda na po yan. Look at the cross. It's power. It's grace. Unlimited blessings. Nandyan na po lahat. Ginawa na lahat ni Jesus. Dahil alam niya, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Siya na po lahat ang gumawa. The power of the cross is the power na kailangan po ng bawat isa po sa atin. Kailangan nating ma-remind sa pag-ibig, pagmamahal, katapatan ni Kristo sa atin. Bawat isa po sa atin. We really need to immerse ourselves to this book, the Holy Bible, every day. Basahin natin, isabuhay natin, at tayo po ay lalago. Yun ang kailangan po natin. Yun ang magdadala sa atin ng tunay na kapayapaan na sa kahit anong sitwasyon, alam mo, provided na ni Lord Jesus lahat para sa atin. Salamat sa panonood. God bless everyone.